NMAX version 1 mga katropa. Yung problema ng motor ni boss ay error 12, walang sunog sa socket at wala rin sunog doon sa socket ng ating ECU at sa socket ng ating stator, pero nagkakaroon siya ng error 12. Kung muna problema niya ay CPK sensor. Ito, tignan nyo yung CPK sensor nyo, grabe. Paputik. Tapos tignan mo, nililinis ni Gentle yung kanyang buong gilid ng side ng stator. Grabe dumi niya. So pag ganyan, nagtatagas na yung oil seal niya, Gentle, ano? Meron ng tagas yung kanyang oil seal, kaya kailangan na rin natin magpalit or isasabay na. So kasama sa aming pagpapalit ng CPK sensor mga katropa, nililinis namin mabuti yung gilid, pinipinturahan namin yung magneto, at syempre magpapalit ng bagong CPK sensor. Pati yung stator, lilinisin na rin namin. Tingnan yung stator ni boss, oh. Nalunod na sa langis. So kapag walang sunog yung stator na socket, walang sunog yung socket sa ECU, automatic yan ay CPK sensor yung problema. Kung sakaling nasunog man yung kanyang socket ng stator, mas mainam or mas maganda kung magpapalit pa rin kayo ng CPK para isang trabaho na lang yung gagawin natin. Tapos dito naman mga katropa, meron tayong NMAX version 2. Galing pa sila sa... Saan kayo galing, sir? Mangaldan. Galing sila sa Mangaldan. Yung problema ng motor ni boss ay naka always on indicator, yung kanyang EBS, at wala na siyang speedometer sensor. Tapos dito naman ay ang problema ng motor ni boss, nawala nila yung remote. Hindi nila alam yung kanyang code. Syempre second hand nila nabili ito, kaya nawala nila yung code, or hindi sinabi nung dating may-ari sa kanila yung code. Kaya ang gagawin natin para mapaandar natin yung kanilang PCX ay i-recover natin yung code. Ang magre-recover sa atin si Giovanni. Nak, i-recover mo yung code. So i-recover ni Giovanni mga katropa yung code ng ating PCX gamit yung ating Smart FI Eco. Ito, napakaganda ng mga katropa ng Smart FI Eco kasi meron na siyang pang-recover ng code. Pwede na siyang mag-renew ng bagong ID, ECM ID, at pwede na siyang pang-remap, auto calibration, at meron na rin siyang diagnose ng EBS. So, sige, i-recover mo yung code niya. Si Giovanni ang taga-recover namin ng code gamit yung Smart FI natin. Ang kagandahan sa Smart FI Eco mga katropa, di ba, dati pag nag-recover tayo ng code, kailangan natin yung motor para i-connect natin yung bagong susi. Ito, nakunin mo yung bagong susi na. Pero sa Smart Eco, kahit na wala na yung motor, pwede natin siyang ma-connect yung susi gamit yung ating Smart Eco. So PCX 160 nak yung yung ginagawa natin. Sige, i-recover mo na siya. Tapos i-connect natin yung kanyang bagong remote. Pero syempre, bago natin ma-connect yung bagong remote, kailangan mo nating ma-recover yung kanyang 9-digit code. Kung sakaling gusto nyong bumili ng ganitong klaseng tools, Smart FI Eco, at gusto nyong makatipid, i-PM nyo lang si Master Mark Galado. Ilalagay ko yung kanyang pangalan sa taas ng ating video description kung sakaling gusto nyong mag-upgrade sa inyong shop ng ganitong klaseng tools. Napakatipid, napakamura at affordable, pero napakalaking tulong sa shop. Okay. So, check diagram na ka, baka magkamali tayo. Pero okay naman magkamali ka, hindi naman masisira yan. Pero hindi mo mariread yung ating 9-digit code. So si Giovanni, tinuturuan ko siya ng ganitong mga bagong gamit. Lahat ng mga tools na binibili ko, tinuturo ko na sa kanya. At ABS na rin. Ongoing na yung kanyang training sa akin sa ABS. So ito yung anak kong panganay. Mas mainam, mas bata, mas siya sa mga ganitong klaseng nature, para sayang din skill. Okay na yung pin-out mo? Patingin yung pin-out. Check mo dun sa sa diagram natin. Double check, huwag magmadali. Okay, sige. Kung sure ka na dyan, nak, continue mo na. Huwag ka mag-alala, kung nagkamali ka dyan, hindi naman masisira yan. Uulitin lang natin yung procedure kung sakaling nagkamali. Relax mo yung kamay mo. Okay, nagpa-flash na yung ating Smart Eco. Nire-reading niya na yung loob ng ating receiver para makita natin kung ano yung kanyang code. So heto na yung code ni boss mga katropa. Tatakpan ko lang. Yan na yung kanyang code. At ganyan lang napakadali na i-recover yung kanyang code gamit yung ating Smart
Eco. Pagkatapos natin ma-recover yung code na, syempre i-connect natin yung bago niyang remote doon sa motor na ano. Kung wala sakaling wala yung motor, pwede natin i-connect dito sa Eco. Ano na, okay na? Na-connect mo na? Okay, so testingin natin. Kung nag-connect na yung remote ng motor ni boss. Sige, testingin mo. Pindot. Sige, yun o. Pandarin mo nga. Okay. Alright na. Umaandar na yung motor ni boss gamit yung bagong remote na nabili niya at gamit yung code na na-recover ni Giovanni. Boss, okay na.